IFM. Kung hindi kanya kayang ipagmalaki sa buong mundo, mas mabuti pa sigurong isuko na lang ang pag-ibig. Ako nga pala si Charlie, 32 years old at isang proud bisexual. Kilos babae at mas mapagmahal sa mga babae. Nasubukan ko rin namang magkaroon ng relasyon sa isang lalaki. Pero, iba talaga yung satisfaction na nakukuha ko kapag babae ang partner ko. Pakiramdam ko, mas nagiging kumpleto ako. Mayora Iska Morena, hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa isang relasyong hinding-hindi ko malilimutan. At hanggang ngayon, nakakaapekto pa rin sa aking buhay. Hi Kim, good morning. Ano, kamusta naman yung weekend mo? Anong oras ka na nakauwi after nating mag-inuman? Teka. Ano yung nasa mata mo? Black eye ba yan? Oh, huwag mo na lang pansinin yan, Charlie. Okay lang naman ako. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Hindi. Hindi pwedeng hindi ko pansinin yan eh. Kitang-kita eh. Sino gumawa niyan? Yung asawa mo na naman ba? Huwag na lang natin pag-usapan. Tsaka, huwag ka na lang din maingay. Ayokong makita ka ng mga office mates natin na kinakausap mo ko dahil dito. Kaya naman pala nakayuko ka nung dumating ka eh. Pero alam mo, hindi tama yung ginagawa sa'yo ng asawa mo ha. Alam ko, pero hayaan na lang natin. Kasalanan ko rin naman to eh. Kaya uminit yung ulo niya sa akin. O bakit? Ano bang ginawa mo para saktan ka niya ng ganyan? Yun na nga eh. Nagalit siya dahil sumama ako sa inyong mag-inuman. Dahil lang doon? Sira ba ulo ng asawa mo? Ayaw niya kasing sumasama ko sa ibang tao eh. Ang gusto niya, siya lang yung laging kasama ko. Sobrang praning naman pala ng lalaking yan eh. Hindi ba niya alam na puro babae naman kami makakasama mo? Wala siyang pakialam kung lalaki o babae. Basta ayaw niyang sumasama ko sa ibang tao. Napaka-possessive naman ng asawa mo. Hindi ka ba nasasakal sa mga ginagawa niya sa'yo? Alam mo naman isasagot ko dyan, di ba? Pero wala akong magagawa, Charlie. Kailangan kong tiisin si Eric. Hindi, Kim. Mali ka dyan eh. Hindi mo naman kailangan magtiis sa lalaking yan. Pwede ba iwanan mo na nga yan? Hindi ko kayang gawin yan. Ayokong lumaki yung anak ko na hindi buo ang pamilya namin. Mas iisipin mo pa ba yan kaysa sa kapakanan mo at kaligtasan mo? Hindi rin naman malayong yung anak mo naman yung sakta ng asawa mo kapag hindi ka pa nakipaghiwalay dyan. Hindi na ako papayag na gawin niya yun sa anak namin. Lalabanan ko siya kapag nangyari yun. Eh kaya nga ngayon pa lang gumawa ka na ng paraan. Lumayo ka na habang may oras ka pa. O sige, pag-iisipan ko muna. Hey, naku, huwag mo nang pag-isipan. Kailangan mo nang kumilos ngayon. Kapag wala ka pang ginawa ba kung ano pang mangyari sa inyo ng anak mo? Marami pa kasi akong dapat i-consider eh. Kung makikipaghiwalay ako, mahihirapan ako financially. Kahit nagtatrabaho ako, kulang na kulang pa rin yung sa anak ko. Kaya mo yan. Hindi baling mahirapan ka. Ay kesa naman lalo mong hindi maalagaan yung anak mo. Dahil wala ka na sa mundo. Oh, mas gusto mo ba yon? Uy, hindi ako nagbibiro. Kinakabahan talaga ako dyan sa asawa mo. Charlie, salamat sa concern ha. Magmula nung magkakilala tayo dito sa office, pinatunayan mong tunay talaga kitang kaibigan. Oo naman. Eh sino-sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo-tayo lang, 'di ba? Kaya ikaw, lakasan mo yung loob mo. Huwag kang matakot na makipaghiwalay dyan sa asawa mo. Ay, okay, sige. Kailangan ko talagang pag-isipan na muna ng mabuti ang mga sinasabi mo sa akin. Hindi rin naman pwedeng pabigla-bigla na lang ako ng desisyon, di ba? Oo, tama ka naman dyan. Eh, sige, di kita mamadaliin. Sino lang ba ako para mamilit sa'yo? Pero kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung asawa mo dahil hindi mo deserve yung mga ginagawa niya sa'yo. May iba pa naman taong totoong magmamahal sa'yo eh. Kung alam lang ni Kim kung sino yung taong totoong magmamahal at nagmamalasakit sa kanya, Mayora, hindi niya mararamdaman ng ganito. Magmula nang makilala at maging kaibigan ko siya, nagkaroon na ako ng feelings para sa kanya. Pero dahil may asawa na siya, hindi ko lang talaga maipilit ang aking sarili. Sana single na lang siya para naman makaporma ako sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya,
hindi ko na sinubukan pang magkaroon ng karelasyon na iba. Hanggang sa nakapagdesisyon na si Kim na hiwalayan ang kanyang asawa. Mayora, nang ginawa niya to, ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo. Dahil meron na akong pagkakataon para ipaalam at iparamdam kung gaano katindi ang pagmamahal ko para sa kanya. Woo! Grabe! Charlie, hiwalay na kami ng asawa ko. I'm free! Aba, congratulations! Oh, so anong pakiramdam na single ka na ulit? Eto, sobrang saya. Sabi sa'yo eh. Pero syempre, Oh, sa papel, hindi pa talaga ako single. Mag-asawa pa rin naman kami ni Eric. okay na yan. Darating din tayo dyan sa pagiging officially single mo. Ay, importante ngayon, nakalayo na kayo ng anak mo dyan sa asawa mo. Oo nga eh. Salamat Charlie ha. Ikaw ang nagpalakas ng loob ko para magawa ko yun. Di, wala yun ka ba? You're welcome. Basta ako, tumutulong lang ako sa mga kaibigan ko. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nagtitiis pa rin ako sa kahiyupang ginagawa sa akin ng asawa ko. Eh, kalimutan na natin yan. Iba na lang yung pag-usapan natin. Kung sa bagay, pasensya ka na ha, hindi lang talaga, alam na, hindi mawala sa isip ko yung mga nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nakawala na ako sa kanya. At dahil dyan, ang naisip kong magandang pag-usapan, Hmm? para makalimutan natin yung hayop na asawa mong yan, eh yung mga naging ex natin. Eh bakit yun pa? Kakahiwalay ko pa lang sa asawa ko. Eh tama lang bang pag-usapan natin yan? Oo naman. Katawaan lang naman to eh. Tsaka huwag ka masyadong seryoso. Sige na, kwento mo na sa akin, dali. Ilan na ba yung mga naging ex mo bago si Eric? Ex? Isa lang talaga eh. Tapos si Eric na. Hindi kasi ako lapitin ng boys noon kasi nga, taong bahay ako. Hindi nga ako makapaniwalang magkakaanak pala ako eh. Ako naman, nakadalawang boyfriends din ako pero di ako masaya sa boys eh. Girls kasi talaga yung hanap ko. Ay, oo nga pala. Oo. Ay, nakwento mo nga sa akin yan. Dati, di ba? Nakatatlong girlfriends ka nga. Tama ba? Aha. Ay, pero alam mo, Charlie, hindi ko talaga makita yun sa'yo. Babaeng-babae ka kasi manamit eh. Ano ba? Pero alam mo, may naalala akong sinabi mo sa akin eh. Huwag mo itatanggi to ah. Ito, tandang-tanda ko to eh. May sinabi ba ako sa'yo? Ano ba yun? Hindi ko yata alam yun. Kapag hindi mo to inamin, sisiguraduhin kong maraming beer yung iinumin mo ngayong gabi ha. Ay, nako, Charlie. Diretsuhin mo na nga ako. Baka naman niloloko mo lang ako, ha? Hindi kita niloloko. Totoong sinabi mo talaga to. Inamin mo sa akin nun na nakakaramdam ka rin ng attraction sa kapwa mo babae. Ako? Charlie, nakainom ka na ba? Kung ano na kasi yung mga iniisip mo. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Hindi, Kim. Di mo pwedeng itanggi sa akin yun. Kaya alam mo ko, hindi ako nagsisinungaling. O ano, aminin mo na ba? O iinom ka talaga ng maraming beer ngayon? Ay, oo na. Sige na nga. Nakakainis naman to eh. Oo na. Inaamin ko na. Pero secret lang natin yun, ha? Ikaw lang yung sinabihan ko tungkol dito. Oo, sige. May isa pa ako itatanong sa'yo ha. Kung na ang bahala kung amin ka o hindi. Okay, sige. Tungkol naman saan yan? Attracted ka ba sa akin? Ano? Attracted? Charlie naman. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit mo ba yung tinatanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Interesado lang ako kung baka gusto mo rin ako. Charlie, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Nililigawan mo ba ako? Oo. Siguro. At kung may nararamdaman ka rin para sa akin, huwag mo nang itanggi sa sarili mo yan. Pakawala mo yung sarili mo. Pinapangako ko naman sa'yo eh. Mamahalin kita ng totoo. Ako yung tipong agresibo sa taong gusto kong makarelasyon. Kaya wala na akong paligoy-ligoy pa, Mayora. Aaminin kong hinalikan ko kagad siya noong panahon na yun. Para maiparamdam ko kagad sa kanya na seryoso talaga ako. At gusto kong maging kami na.
Alam ko, magugulat si Kim sa paraan ng panliligaw ko para sa kanya pero ganun talaga ang estilo ko. Santong paspasan kumbaga. At hindi naman ako inabigo. Dahil Mayora, nakuha ko ang pag-ibig ni Kim. Wala na akong hinihingi pa sa mundo kung hindi ang mahalin lang ako ng taong ito. At Mayora, natupad ko na rin ito. Pero sa bawat relasyon, hindi rin naman palaging masaya. Nagkakaroon din ng mga problema. Hi love, good morning. Kumain ka na? Ano, gusto mo bang mag-breakfast muna tayo sa baba? Maga pa naman eh. Uy, Charlie, huwag kang maingay. Ang lakas ng boses mo. Ha? Bakit? Anong problema? Nakarating mo pa lang, parang sinisisi mo na ako agad ah. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo. Oo. Ano kasalanan ko? Aga-aga, init na naman ang ulo mo. Pwedeng wag mo muna akong tawaging love dito sa office. Nakakahiya. Oo, bakit? Ba't tayo matawagin kitang love? Eh, naman talaga yung tawagan natin ah. Oo nga. Pero, hindi pa naman bulgar dito sa office yung tungkol sa ating dalawa eh. Kinakaya mo ba ako? Charlie, wala akong sinabing ganun. Ang sa akin lang, napag-usapan na natin to. Hindi mo na natin ipapaalam sa ibang tao yung relasyon nating dalawa. Eh kahit naman hindi natin sabihin, mahahalata rin naman nila yun eh. Bakit ba hindi na lang natin ipagsigawan sa buong mundo? Ha? Charlie, ano ba? Nakalimutan mo na ba? Yan ka na naman eh. Ayaw mo makinig sa akin. Ayoko lang na mapag-usapan tayo. Alam mo namang mag-isip yung mga ibang tao dito eh. Sa tingin mo ba, hindi pa nila tayo pinagchichismisan? Kim naman. Alam mo, mabilis kumalat ang balita dito sa opisina. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit tinatago pa natin sa kanila yung totoo eh. Kahit na. Wala ka kasi sa posisyon ko kaya hindi mo ko maintindihan eh. Ano sinasabi mo ngayon? Selfish ako? Ikaw nga yung tinutulungan ko para makalaya ka na eh. Kung hindi mo ipapakita sa mga tao kung sino ka talaga, lalong walang mangyayari sa'yo. Oo. Ang selfish mo kaya sa part na yun. Hindi mo man lang ba naisip kung ano sasabihin ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko, o kaya yung mga kaibigan ko kapag nakarating sa kanila to. Hindi nila alam yung side ko na to, Charlie. Kahit na yung anak ko maaapektuhan eh. Ano na lang iisipin kapag nalaman niyang ganito yung nanay niya? Eh wag kang mag-alala. Matatanggap na rin naman nila eh. Eh siguro hindi pa ngayon. Pero wala naman tayo ginagawa masama eh. Nagmamahalan lang tayo. Kaya huwag kang kabahan. Dahil walang mali sa pagkatao mo. Tindihan ko naman, Mayora, yung kinakatakot ni Kim. Ipinaalam na rin niya sa akin na sobrang conservative ng kanyang pamilya. Pero para sa akin, yun nga yung dapat nilang nilalabanan at Mayora dapat tanggapin nila kung ano man si Kim. Naniniwala akong kailangan na naming ipaalam sa mga tao sa paligid namin na nagmamahalan kaming dalawa. Kailangan nilang maintindihan na walang mali sa aming relasyon. At hindi nila kami dapat pandirihan dahil dalawang tao lang naman kaming nagmamahalan. Alam ko, mahihirapan ako dahil parang may alinlangan ng partner ko sa aming relasyon. Pero hindi ako susuko. Ipagsisigawan ko sa buong mundo ang pagmamahal ko para sa kanya. Mayora, gagawin ko ang lahat para sa babaeng mahal ko. Pero kahit ano pa yata ang pagpapakita at pagpaparamdam ko ng pagmamahal sa kanya, parang baliwala pa rin. Hindi naman ako nakikipag-agawan, pero hindi ko yata nagugustuhan na masyado na niyang binibigyan ng oras ang pag-aalaga sa kanyang anak. Hindi ko tinatanggal sa kanya ang pagiging ina niya. Pero, hindi pa rin niya ako dapat nakakalimutan dahil ako ang partner niya sa buhay. Nakikita pa sila ng kanyang asawa, kaya naman hindi niyo ako masisisi kung talagang nagsiselos ako. Kung minsan tuloy, kahit masaya kaming magpartner, hindi ko pa rin mapigilang mailabas kung ano ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Love, ang dami kong labahin mamaya sa bahay. Pwede mo ba akong tulungan para hindi naman ako mahirapan? Oo naman, love. Basta ikaw,
Meron ka na bang sabong panlaba dyan? Ayun na nga eh. Ngayon ko lang napansin na naubusan pala ako. Mamaya samahan mo akong bumili sa grocery, okay? Sure. Ano bang sabon yung ginagamit mo? Napansin ko kasi na laging malinis at maputing-maputi yung mga damit mo eh. Basta pagdating sa paglalaba, ito lagi ang gamit ko. Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Yung pala yun. Kaya naman pala lalong gumaganda yung love ko eh. Kasi ang linis at walang dumi yung damit niya. Sige, mamaya sasamahan kita. Salamat, love, ha? Alam kong marami tayong pinagdadaan ng mga pagsubok ngayon, pero hindi ka pa rin bumibitaw para sa atin. Ano ka ba? Sanay naman na akong may mga taong hindi makakatanggap sa relasyon natin eh. Ikaw lang naman eh. Parang ako lang yung lumalaban para sa ating dalawa. Oh, bakit nagtatampo ka na naman? Ang ganda-ganda ng araw natin ngayon, Charlie. Huwag mo namang sirain. Sorry. Hindi ko lang kasi maiwasang ilabas yung nararamdaman ko eh. Nahihirapan na rin ako eh. Sa tingin mo ba ikaw lang yung nahihirapan sa sitwasyon natin? Ako rin naman Pero ako lang yung may gustong ipagmalaki sa mga tao na mahal kita. Charlie, ilang beses na nating pinag-uusapan to. Bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan? Mahal kita eh. Kaya pinipilit ko na lang naintindihin. Pero parang baliwala lang ako sa'yo eh. Mas may oras ka pa nga sa ibang tao kaysa sa akin eh. Anong ibig mong sabihin? Sinong ibang tao? Yung anak ko lang naman yung sinasamahan ko. Ayun na nga eh. Masyado lang napupunta yung oras mo para sa anak mo. Paano naman ako? Seryoso ka ba? Pati sa sarili kong anak pinagsisilosan mo? Charlie naman, alam mong mahal na mahal kita. Pero hindi mo pwedeng alisin sa akin yung pagiging ina ko. Alam ko naman yun eh. Sorry. Naghahanap lang talaga ako ng atensyon mo eh. Mas nasasaktan lang ako kasi nakikita pa rin kayo ng ex mo. Bakit pati yun ginagawan mo ng issue? Nakikita lang naman kami ni Eric para sa anak namin. Hindi namin ganun kadaling ipaintindi sa bata na hiwalay na kaming mga magulang niya. Charlie, umayos ka nga. Lawakan mo naman yung pag-iisip mo. Siguro, Mayora, sarado nga ako mag-isip pero ganun talaga ako eh. Kapag nagmahal ako, ang gusto ko, sa akin lang ang atensyon ng taong minamahal ko. Dapat walang mga istorbo. Yung mga taong dapat wala na sa buhay niya, hindi na dapat umabalik pa para guluhin ang aming relasyon. Wala akong pakialam kung yun pa yung tatay ng kanyang anak pero hindi na talaga dapat siya lumalapit sa asawa niya. Nakakalimutan niya yatang ito ang taong nanakit at umabuso sa kanya. Hindi ko pinaalam kay Kim pero hinamon ko ang pagkalalaki ni Eric. Hanggang sa inaya niya akong magkita kami. Magkakaalaman na kung sino ba sa aming dalawa ang karapat-dapat para kay Kim. Salamat naman, Charlie, at hindi mo tinanggihan yung invitation ko sa'yo. Relax ka lang dyan. Ano bang gusto mong i-order ko para sa'yo? Okay lang. Busog pa naman ako eh. Di naman yung pagkain yung pinunta ko dito eh. Plada ka pala. Yan yung gusto ko sa babae. Yung nacha-challenge ako. Yung pa-hard to get. Wala akong panahon sa mga pambobola mo, Eric. Ano ba talaga yung dahilan bakit nagkita tayo? Straight to the point. Iilan lang sa mga babaeng kilala ko ang may ganyang ugali. At yan ang gusto ko. Yan ang hinahanap ko sa isang babae. Ikaw naman, ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Ang dami mong palusot. Parang di ka tunay na lalaki. Uy! Umusina ka naman. Masyado mo namang pinapatamaan yung pagkalalaki ko niyan eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Ngayon, kung na-offend kita, di ko na kasalanan yun. Sige. Didiretso na ako sa gusto kong sabihin sa'yo. Lubayan mo na si Kim. Lumayo ka na sa asawa ko. At bakit ko naman susundin ang gusto mo? Sino ka ba sa tingin mo? Masyado ka naman yatang nagiging mayabang. Mayabang ako. Dahil may maipagyayabang naman talaga ako. Guwapo. Successful career. Wala na akong hahanapin pa. Kaya hindi ko rin masisisi yung ibang mga tao kung kinaiinggitan nila ako. Grabe. Nasa loob lang ako ng restaurant pero lakas ng hangin dito.
Alam mo Charlie, yung mga ganyang pang-aasar, hindi na tumatalab sa akin yan. Sabihin mo ng makapalang mukha ko, pero hindi ako makakarating sa posisyon ko kung hindi malakas ang loob ko. Kaya naman pala, ang lakas ng loob mong saktan at abusuhin ang asawa mo. Hoy, huwag mong pinapakialaman kung ano man yung ginagawa ko kay Kim. Labas ka! Kung talagang totoo yung sinasabi mo, bakit hindi man lang niya magawang ipagmalaki yung relasyon niyo sa ibang tao, ha? Ha? Hindi ko lang ipinakita. Pero hindi ko nagustuhan yung mga sinabi ni Eric sa akin. Walang karapatang magbigay ng hamon ang isang taong nang iwan na. Ako ang pinili ni Kim, hindi siya. Wala akong dapat patunayan kay Eric. Naiirita lang talaga ako dahil ang yabang-yabang niya. Ano na naman kung hindi bulgar ang relasyon namin ni Kim? Yun na ba yung ipanagmamalaki niya sa akin? Lalo lang niya akong binigyan ng motivation para ipakita sa mga tao kung gaano ko kamahal ang taong nasa laman ng puso ko. Hindi na ako nagpaalam kay Kim dahil alam kong hindi naman siya papayag. Nag-post na lang ako sa social media ng mga pictures naming dalawa. Gusto ko malaman ng buong mundo ang pagmamahalan naming dalawa ni Kim. Ano ba tong ginawa mo, Charlie? Bakit mo shinare sa social media yung mga pictures natin? O ano naman ngayon? Pictures lang naman yan eh. Wala naman masama dyan. Anong wala? Charlie, hindi mo ba naiintindihan yung ginawa mo? Mga personal moments na natin to. Hindi mo dapat pinapakita sa ibang tao. Okay lang yan. Mabuti na ring malaman nila kung ano ba talaga yung real score sa ating dalawa. Yun na nga yung iniiwasan ko eh. Tapos ikinakalat mo naman. Ilang beses ba natin pag-uusapan to, Charlie? Pero ang kulit-kulit mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto mong sabihin ko sa'yo kung ano yung gusto kong mangyari? Sige. Total hindi na rin naman ako makapagpigil eh. Gusto ko na ipagsigawan sa buong mundo na legit yung relasyon natin. Hindi ako nag-iimbento. Totoong nagmamahalan tayo. Hindi pa nga ito yung tamang oras. Kailan ba kasi yung tamang oras, Kim? Ang sinasabi mo, inaalala mo yung iisipin ng ibang mga tao. Lalo na yung anak mo. So kailan nga? Bukas? Sa makalawa? Kapag dalaga na yung anak mo? O ano kapag patay na ako? Sabihin mo para makapaghintay ako. Hindi ko pa nga alam eh. Hindi ko pa masasagot yung tanong mo. Basta hindi pa ngayon. Alam mo, hindi ko na matatanggap yung ganyang sagot mo sa akin, Kim. Kasi parang ang tagal-tagal ko nang naghihintay. Para saan? Para sa wala. Hindi na ako makatiis eh. Minsan tuloy hindi ko maiwasang isipin na baka hindi mo ako mahal eh. Mahal kita. Bakit mo pinagdududahan yung pagmamahal ko sa'yo? Dahil lang ba sa nauubos na yung pasensya mo? Ang totoong nagmamahal marunong maghintay. Ewan ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagpapaniwala mo sa akin. Ginagawa ko naman lahat para ipakita at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Ikaw ang nagkulang, hindi ako. Ipinapakiusap ko lang naman sa'yo, wag ka muna magmadali eh. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Hindi tanggap ng mga tao sa paligid ko yung ganitong side ko. Yung ganitong klaseng relasyon. Sana naman naiintindihan mo ko. Kim, matagal ko nang iniintindi yung sitwasyon natin. Pero ayokong nagmamalaki sa akin yung asawa mo. Nagkausap ba kayo? Sinasabi ko na nga, be. Ano ba nangyari? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sinabi lang naman niya na hindi man lang daw magawang ipagmalaki yung relasyon nating dalawa. Kasi Charlie, masyado kang naaapektuhan. Alam mo, ginaganyan ka lang talaga ni Eric eh. Ganyan talaga yung ginagawa niya para mainis ka at matalo niya ang kalaban niya. Nahulog ka naman sa patibong niya. Wala akong pakialam, Kim. Gusto kong sabihin mo sa akin yung totoo. Mahal mo ba talaga ako? Proud ka ba talaga sa relasyong to? At ayokong magsinungaling ka sa akin. Mahal kita. Hanggang doon lang yung sasabihin ko, kaya kumalma ka muna. Saka na lang natin pag-usapan to. Pero di mo sinagot yung isa pang tanong ko eh. Proud ka ba sa relasyon nating dalawa? Oo! Proud ako, Charlie! Pero kasi, ang hirap pang sabihin sa ibang tao eh. Ang hirap magpaliwanag sa kanila. Kaya ka nahihirapan.
Kasi ayaw mo talagang malaman nila yung tungkol sa atin. Sana sinabi mo agad sa akin. Hindi ka pa pala handa para sa ganitong relasyon. Gusto kita. Mahal kita, alam mo yan. Pero pinilit mo ko at hindi mo rin ako masisisi. Ako pa pala yung may kasalanan? Mas mahalaga pa sa'yo yung kahihiyan mo kaysa sa nararamdaman mo. Sige, wala naman ako magagawa eh. Kung hindi pa pala buo yung loob mo, hindi naman kita pwedeng puwersahin eh. Malaya ka na kung sinusuka mo na yung pinagsamahan nating dalawa. Madali naman akong kausap. Kahit masakit para sa akin, Mayora. Kung ayaw sa akin ng isang tao, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Isa lang ang malinaw dito. Hindi talaga ako mahal ni Kim. Kahit iba ba ang sinasabi niya, alam ko at nararamdaman ko kung ano ang totoo. Priority niya ang kanyang pamilya. Wala siyang pakialam sa akin. Sa ngayon, Mayora, hiwalay na kaming dalawa. Pero sinisisi pa rin niya ako dahil nalaman ng magulang at mga kamag-anak niya ang tungkol sa aming dalawa. Itinakwil daw siya ng mga ito. Pinagsisisihan daw niya na nakipagrelasyon siya sa isang katulad ko. Masakit man para sa akin pero wala akong magagawa, Mayora. Nagmahal ako sa isang taong hindi kayang ipaglaban ang kanyang pagkatao at nararamdaman niya para sa taong mahal niya. Mayora Escamore, na maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Hanggang dito na lang muna. Lubos na nagpapasalamat, Charlie.